Sa ngayon ba, anong programa o anong approach nyo para matugunan ng mga pangangailangan sa ating upland barangays? So, ano naman pag pinag-aralan natin, ang campaign ko sa kanila, makaproduce ng graduate, Mm. Long term, long yeah. term. So, pinag-usapan natin na kung anong kailangan na support, yung pa rin ang target nila, no? Na makapagpag-graduate. So, yun nga, naglagay tayo ng livelihood doon sa Liabak. So, ngayon may association na. Okay na. So, ngayon, nagdadala na doon ng mga seedlings. Doon, kung kinakailangan ng mga magtatanim ng mga kakao, meron din, no? So, pati yung mga abaka, mabilis dumami doon, no? So, tinitingnan yung potential at yung mga mangangatawan. At also, meron doon private na nagdi-develop ng kanilang mga kanya-kanyang farm. Investment, mga Oo, investors. meron na. Taga Binyan siya, pero ngayon, doon yung mga silihan niya, no? Na minamarket na niya itong sukaracha, no? Talagang meron silang packaging maganda. So, nakaka-develop siya doon ngayon. At meron din mga ilan na may tinatanim sila na parang yung kulay itim na kahoy na mahal daw yun. Meron din nagtatanim nun, no? So, slowly, may mga investors na nandun na. At nakakapag-employ ng 10, 15 tao. So, that's good. Bukod doon sa support ng local government. But in terms naman doon sa needs nila, dahil ang layo ng Barangay Liabak, yung isang PTB natin, dinala na doon. Para sa health. Kaya sinabi yung serbisyo. And then, kausap naman ni Kapitan Rani, tsaka ni Kapitan Ote, Beruela. So, okay naman kay Rani na kung meron naman dadalhin, tawag lang. Dadaanan. Para may baba. Kasi masyado silang malayo. Dalawa na lang silang malayo. Okay. So, wala tayong problem doon. So, yung communication and then yung Sharing ng resources. Oh, kasi Sa LGU ngayon. Sa ngayon. Oo, yan. So, maganda. Tapos, we support yung ating nung araw, puro pathway lang ng Magsaysay. Ngayon, talagang saludo ko sa kanila. Sinusuporta natin, no? Yung pag-riprap para magkaroon ng daan ng tricycle ng mga looban ng Magsaysay ngayon. Nakakadaan Daan na. Oo, tricycle na. Magandang development So, yan. continuous yan, no? So, sinusuporta natin yan. So, ang tao, may tricycle na, may nagkokopra, may nagtatanim. Alam mo, 6 ang samahan ng mga magtatanim sa Magsaysay. Nung umupo tayo, sinabi ko kay Carlo, saan ba natin tinatanim yung lahat ng mga seedlings natin? Saan natin tinatanim yung mga puno? Yung mga niyog, yung lahat na nakuha natin? Sa mga magtatanim po. Sabi ko, gawa tayo ng ordinance na magkaroon ng MOA. Ang isang pribado at ang pamahalaan. So ngayon, pumasok kami sa MOA na minimum half hectare. Para? Kung payag ka, tataniman namin. Iyon na yun. Oh. Alagaan mo lang. Kung So, wala kang taga-alaga, may samahan, mag-aalaga. sila mag-aalaga. So ngayon, magkakaroon sa'yo ng sharing. Ang kontrata mo, gobyerno. So wala kang magiging tenant. Okay. Tama. Nakapagpatanim kami, 28 hectares. Both ng kalamansian at coconut. So nung the other month, nagulog kami naman ng fingerling sa UP. Nakakita ko sa natin ng BIPAR. So meron palang project din ng gobyerno ng mga inland PC. Ang dami niyan. Yabak, Magsaysay, Kapatalan, mga hole na talaga. Existing. So ngayon, yan ang hinahunt namin. Bibigyan ng fingerlings. At kung meron pa kami makukuhang support na iba, feeds and everything, technical, bibigyan pa. Okay. So, para ang tao magkaroon ng livelihood. So, general approach doon, no? Ngayon, lahat ng farmer sa upland, kasama na yan sa vegetable farmer. Meron na yung vegetable farmer. Farmers, okay. Meron na tayong cabbage. Saan yan? Magsaysay. Magsaysay, malamig no? Malaki, maganda. Natuto nang maggumamit ng mga tunnel beds ang tao. Okay. Ngayon, nagpasample kami ng greenhouse. Merong private, may sariling greenhouse din. Nagpapag-greenhouse na ngayon. Para tuloy-tuloy ang pagtatanim, no? So, slowly, nagkakaroon ng engagement
sa vegetable. Okay. Nakipag-collab din kami at MOA sa umaangkad sa Silang, Cavite So, at Lukban. may buyer na. May buyer na. So, kailangan namin production. Okay. So, slowly, pag na-perfect natin yung sistema, nakita na, lalakas yung lugar na yan. Okay. So, okay So, yun. sana mumurang gulay pati para sa mga Correct, nagtitinda. correct. No? Nandun yan. No? Malapit. So, lahat yan. No? So, tinitingnan natin yung approach na yan. Mm. And then, ang Kapatalan, dahil pinakasentro siya, meron din doon kasama isang Menro. Tapos, meron din doon Sangay Angel, Pirmis. Mhm. Meron midwife doon, mga simple lagnat, yung medication na alam. Kasi, hindi tayo doktor, hindi tayo health worker. Pag tumawag ka kay doktor, hindi tayo nagkakaintindihan. So, Okay. dapat health worker na talaga nandun. Either midwife or nurse. Alam mo, kasi, kala nila biro yung paglalagay doon. That 5 to 10 people, Mm. na dinala natin sa Upland. Hindi biro yun. It cost us more or less, almost 2 million pesos yearly. Yearly, yeah. That is the extension But service. it is a wise investment. Of course. Kasi it represents 30% of our population. Oh. Oo. So, nandun doon na yun. Kung pwede pang ang Kaya nga pag tinanong, tuloy-tuloy. bakit ako naglalagay na evacuation center doon eh? Why? There are people there eh. Yun talaga ang pananaw ng ating local government. So, we strengthen our services Presence doon sa Upland. Okay. Pero what is good is that ang dami ngayong mga investors na nagagawa sila ng resort. Opo, Wala ng tayong trabaho, ginawa no? kundi mag-support sa mga katulad nila.